Atin naman kilalanin ang isa sa mga local artist ng Itogon, Benguet na nasa likod ng mga natataging obra. Narito ang ulat ni PIA intern Jemary Danang. Sa gitna ng makukulay at modernong sining, isang kakaibang medium ang unti-unting kumukuha ng atensyon ng marami. Ito ay ang wire sculpture at painting. Ito si Michelle Camolo mula sa Barangay Tuding, Itogon, Benguet. Isang dating OFW na nagpapamalas ng talento at determinasyon sa pamamagitan nito. Isang sining na hindi pintura o lapis ang gamit kundi wire. Actually, I started in 2019 doing jewelries. So, small things muna, small jewelries. Tapos, nung pandemic, nag-start ako ng sculptures. Nung una, may nakita lang akong jewelry sa Assumption. Dumadaan ako dun, tapos may nakita akong jewelry. Gustong-gusto ko yun, pero mahal eh. So, naisip ko, siguro kaya kong gumawa ng ganun. So, dumiretso ako sa shop, bumili ako ng copper wires. So, nag-start ako ng jewelry, tapos maganda yung feedback. Hanggang noon nga naging sculptures nung pandemic. Yun. Tapos, isa pa kasi I was very stressed. I was in the middle of something because we just came back from China during that time in 2019. So, I needed diversion. So, yun, parang nag-start ako ng ribbons and then yun na, hanggang naging jewelries, tapos sculptures, tapos wire paintings, ganun. Sa halip na malugmok na hindi ito kayang mabili, ginamit niya ang inspirasyon upang matutong bumuo ng wire art. Nagsimula siya sa simpleng forma, mga ribbon, bulaklak, hayop at mukha. Hanggang sa unti-unti na ipagsama niya ang wire at pintura para makabuo ng mas detalyado at masining na wire sculpture at painting. Hatid ko ng mga bata sa school, dumaan ako ng Assumption, may nakita akong wire jewelries, necklace and earrings. Gustong-gusto ko yun, pero mahal eh. Parang 2,500 yata yun, so wala akong perang pambili. Katarating lang namin from China. Actually, that was like maybe 3 months lang namin dito sa Pinas. So, ang daming gastusin. So, nakita ko yun. Na-inspire ako. Ang ganda. Nagandahan ako. So, dumiretso ako sa shop. Bumili ng copper wires. And then, when I went home, I did small things muna. Tinry ko. Tapos, pinost ko sa Facebook. Maganda yung feedback nila. So, naisip ko, ay, pwede. Pwede akong gumawa. Baka pwede pang pagkakitaan, ganun. So, may mga nag-orders na kaagad sa jewelries. First post ko pa lang. So, yun. Na-inspire ako and I went on from then. Ang dami kasing na wires dyan. Kasi yung yung kapatid ko, tapos yung tatay ko nasa construction sila. So, ang daming mga wires dyan. So, iniisip ko, ano bang gagawin ko dito? So, that was pandemic. So, naisip ko, siguro kaya kong gumawa ng mas malaki sa jewelries. Yun. Siyempre, in-try ko, tapos, madaming magagandang feedback. So, yun, tinuloy-tuloy ko na. Ang kanyang mga gawa ay bunga ng tiyaga at pasensya. Ilang oras, minsan araw ang kailangan para sa isang piraso. Pero kapalit nito ang pagkilala mula sa mga bumibili at lokal na art enthusiasts na nakakakita ng kakaibang lalim at kwento ng kanyang bawat likha. Siguro everyday life. One is siguro yung my culture and tradition because I am an Igorota. Kaya nakikita nyo pati mga kulay nila. Mga kulay nila is yes from my culture. Tapos yung mga aluminum wires gaya nito. I love music. So minsan, music kaya mga guitars, mga ganyan. Tapos yung mga ganito, syempre parang life experiences. Sometimes you are down like that. So it depends po sa feeling. Kung masaya ako, parang yung mga ginagawa ko din is masaya din. So kagaya nun, parang minsan mga life experience ko, ganun. Yun. Yeah, well, nung una, syempre maliliit lang jewelries, diba? Tapos ngayon sculptures na, mga pangbahay na, pang decorations. So, sa awa ng Diyos, meron namang nag-orders. So, my biggest installation so far is the Botanical Garden Christmas Metamorphosis in 2023. Yun, so that was my biggest project. That was the biggest break I ever had. And now, sa ngayon, naghihintay pa lang ng mga mag-orders. Tulad ng ibang artist, ang kanyang mga obra ay produkto ng pagod, dedikasyon at pagmamahal. Hindi niya kailanman isinantabi ang papel niya bilang isang ina.
pinatunayan niyang posible pa ring magtagumpay bilang artist. Nung first pa lang na nag-i-start ako, yung horse. Yung face ng horse. Yun. Kasi may nag-order eh. So, kailangan ko talagang gawin yun. So, nag-try ako. Siguro mga the third time na nag-try ako, at least nagawa ko na yun. Pero at first, syempre, ang dami kong na-waste na wires din for that one. But that was my first struggle. The most complicated is yung base. To make the base first. Kasi, yung base kasi doon mo makikita yung shape ng outcome ng artwork mo. So, yung base po niya ang medyo mahirap. So, ang ginagawa ko, pag may nabenta ako ng mas maliit, bibili ako ng wires. Yun ang ginagastos ko pagbili ng mga wires. And also the design. Kasi hindi ako nag-i-sketch ng design. So, I was also struggling. Kasi diretso ako ng twisting tsaka bending ng wires. So, nagkakamali din ako. Especially during the first years. Nagkakamali din ako, pero syempre motivation, tapos it's my passion, so lahat ng struggles nagagawa naman ng paraan. Oo naman po, kasi ang arts kasi, kaya nga sabi ko mas yung arts, diba? Arts and crafts, kasi you can do it anytime, anywhere. Kahit nga naglalaro yung mga bata dyan, nakakapag-arts pa ako. So, nakakausap ko pa sila, diba? Natitignan ko pa sila. And then yung online teaching naman, gabi naman yun. So, balance lahat. Sa bawat baluktot ng wire at hawi ng brush, kasabay ang pagpapaalala na ang pagkakaroon ng responsibilidad ay hindi hadlang sa pagpapamalas ng angking galing sa art. Sa halip, maaari itong magsama para lumikha ng sining na totoo at buhay na buhay. Well, don't give up. Basta it is your passion, you have to live up to it, and ano pa? Hindi naman yun yung makakapagpahina ng loob natin. Instead, we take it as inspiration to excel more. So, instead of looking down on yourself, kasi siguro mas maganda yung tingin ng iba sa work ng iba, di ba we all have differences naman. That's why we call it unique. Kasi pagka magkakapareho tayo, edi what's the sense of making arts, diba, and crafts, kung magkakapareho tayo? We are all differences, and sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. So, every artwork has a soulmate din. Well, an artist's journey is not that easy. At first, syempre, pagka nagsisimula ka pa lang, madaming comments, but don't take it to heart. Take it as an inspiration, motivation to excel more, to do better, ganyan, and to be your best. So, in the future, syempre, hindi naman natin alam ang ng buhay, di ba? Parang gulo nga eh. So, yun, just be yourself. Huwag mong gayahin yung mga ibang artist na gumagaya ng mga iba para siguro akala nila para paano ba sabihin yun? Parang para makita ng iba na mas magaling sila kaysa sa iba, kaya tinutularan nila yung iba, di ba? No. Just be yourself. Kung ano kasi yung life experience mo, kung ano yung motivation mo, yun yung gawin mo. Wag mong gayahin yung iba. Yun lang. Mula sa pangarap na makabili ng isang alahas, ngayon ay siya na ang gumagawa ng sining na mas makabuluhan. Patunay na kahit sa simpleng materyales, kayang lumikha ng makabuluhang art, lalo na kung pinanday ng karanasan, pangarap at diskarte. PIA SLU intern Jemaree Danang para sa PIA News Cordillera.